Siya ay bumulong, ang aking mga magulang, hindi, ang mga magulang ni Seyaong ay hindi sasabihin ang parehong bagay, tama, Seyaong. Nang lumingon siya, ang kalahati ng may peklat na mukha ni Shayon ay nakatitig sa kanya, ngunit ang matamis na ngiti na iyon ay nagpagulat kay Seyaong. Bumalik tayo sa nakaraan, ilang taon na ang nakalilipas. Ang unang pagkakataon na nakita ko si Shayon ay noong dinala siya ng guro upang ipakilala ang kanyang sarili sa buong klase. Sa oras na yon, maiksi pa ang kanyang buhok, at siya ay nagpakilala, "Hello, bago ako nag-transfer dito. Ako ay galing sa Huion All-Girls Middle School, ang pangalan ko ay Baek Shayon. Sana ay magkasundo tayong lahat." Siya ay lubhang palakaibigan, sabik na makilala ang bagong kapaligiran. Sinabi ng guro na narinig niyo na ba ang tungkol sa Huion All-Girls Middle School. Siya ang nangunguna sa buong klase, kaya dapat simula ngayon mag-aral kayo ng mabuti. Bumalik tayo sa kasalukuyan, nakatayo si Seyaong sa harap ni Shayon habang nakatitig sa babaeng nasa harapan niya. Bigla siyang nalungkot nang maalala niya. Ilang buwan pagkatapos niyang lumipat sa paaralan, naalala niya ang kanilang dalawa na naghahalungkat sa mga tuyong bag ng basura sa katahimikan, biglang nakipag-usap sa kanya, "Huwag mo akong tulungan, wala naman akong nawawala." Nagulat siya dahil biglang nagsalita si Seyaong. Inulit ni Seyaong ang kanyang sinabi, na huwag siyang tulungan dahil wala naman siyang nawawala at agad naman yun naintindihan ni Shayon, "Huwag mo akong tulungan, kung malaman nilang tinulungan mo ako, itataboy ka din nila tulad ko." Kumunot ang noo niya at sinabing may seryosong tingin, pero kahit papaano narinig ang boses ni Shayon sa likod niya. Ipinatong ng dalaga ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing, "Pagkatapos ay ibuli din kita. Magpapanggap akong binubuli ka, tapos kapag gusto kong tumulong, hindi mapapansin ng mga tao. Okay lang ba yun?" Ang ganitong kakaiba at matapang na ideya ay ginawang hindi alam ni Seyaong kung ano ang sasabihin. Bago pa siya makasagot, hangal na nagtanong si Shayon, "Well, ano ang hinahanap natin sa tambak na basurang ito?" Ngayon ay muling magkaharap pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay, pareho silang nasa ganap na magkaibang posisyon, at ang mukha ni Shayon ay may mahabang peklat na nakatingin sa kanya na may nalilitong ekspresyon. Matapos maghanap sa basurahan sa likod ng paaralan, minsang nagkita ang dalawa sa isang coffee shop. Nang lumitaw si Seyaong, agad niyang tinanong, "Bakit ka tumawag sa akin? Paano kung may makakita sa atin?" Umupo siya sa upuan at narinig ang sinabi ng dalaga sa tapat niya, "May ipagtatapat ako ngayon." Dapat maganda, sabi ni Seyaong, sa isip ni Shayon. Yun lang. Sawa na siya sa school at sinabing, "Ano ang big deal sa pag-amin mo? Dahil magaling ka mag-aral, maganda at sikat. Pero kung may makakita sa atin dito para makipagkita sa akin, sigurado may masamang mangyayari. Kaya maaaring mag-ingat." Tumalikod na may bored na ekspresyon, "Lagi mo nalang sinasabi yan." Nanatiling tahimik si Shayon at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi ko, "Tinanggihan ko ang pag-amin na yon, ngunit hindi ka curious kung sino ang nagsabi sa akin." Sa huli, kailangan niyang tanungin kung sino yon, ngunit nang marinig niya ang mga salita, si Lee Suho, bigla siyang hindi nakaramdam ng saya. Pagkatapos suriin ang ekspresyong iyon, nagtanong si Shayon, "Alam mo ba kung sino yon? Alam mo kung bakit?" Anak siya ng school chairman, anak ng Shinjin Conglomerate President. Siya ay nag-aaral ng mabuti, ngunit ang babae ay tila walang pakialam sa background ng pamilya ng lalaking iyon. Nagreklamo na lang siya na may kakaiba silang itinanim. Biglang sumulpot ang kaibigan ni Suho habang ipinagtatapat niya ang kanyang pag-ibig, at may sinabi tungkol sa mga taong kapareho ng antas na dapat maglaro ng magkasama, kaya niyaya nila ako sa kanilang grupo. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagkita ang dalawa sa rooftop. Pagkarinig kay Shayon na sinabi sa kanya na kukunin ni Haejeong si Shayon para ipakilala siya sa mga kaibigan sa iba't ibang klase. Napasulyap siya sa kanya na nagtataka at saka sumagot ng simple, "Huwag kang pumunta." Itinago ang kanyang mukha sa kanyang braso na may malungkot na tingin, sinabi ni Shayon na kailangan niyang umalis. Lately ang mga kaibigan niya kahit papaano ay umiiwas sa akin, si Haejeong lang ang kausap pansamantala. Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, pinaalalahanan siya ni Seyaong na huwag pumunta, nalabis siyang nagalit, "Bakit hindi pumunta, kung hindi siya ay itataboy?" "Pero tinalikuran ka," naguguluhang tanong ng dalaga, "simula nung tinanggihan mo si Lee Suho, tapos tinawag mo ako sa restaurant. Kung aalis ka ngayon, sasabihin ko sa iyo na kailangan mong gawin ang gusto nila, kung hindi, maboycott ka ng buo." Ngunit ang gusto nila ay malamang na walang kakilakilabot.
Ayaw magsalita ni Seyaw ngunit patuloy na nagtatanong, sa wakas ay umungol siya, umiinom ka ba ng blue? O naninigarilyo o nagnakaw ka na ba? Kung hindi, gagawin ka nilang gawin ang lahat. Makalipas ang ilang araw, nang si Seyaw ay binubuli ni So-hyun sa likod ng paaralan, siya ang sumigaw ng malakas, na humihiling sa lahat na huminto sa sobrang tensyon na ekspresyon. At nakakatakot, nang tumingala siya, natakot si Seyaw. Kitang-kita niya ang takot sa mukha ng kaibigan, ngunit hindi rin niya naintindihan kung bakit siya naglakas loob na tumayo para protektahan siya. Sa oras na yon, siya ay mukhang parehong natatakot at stress, na may parehong kayumanggi na buhok, na ngayon ay may mahabang kayumangging peklat sa kanyang mukha, at hindi na nakatago kasama ang kanyang lumang inosente mukha. Itinaas niya ang kanyang malaking kamay. Ang kanyang mukha, hinawakan ni Seyaw si Shayon at may peklat na mukha, hinihimas ito. Pagkaraan ng 2 segundong sorpresa, inabot din ng dalaga ang malaking kamay ng kanyang kaibigan, nakita itong nakaluhod sa kanyang paanan na parang isang kabalyero. Isang nanginginig na boses ang tumawag, Shayon. Bumalik sa ilang taon na ang nakalilipas ng siya ay binugbog pabalik ni Chang-su at natawa siya. Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo kaya bakit gusto mong laging makialam sa mga gawain ng ibang tao? Pagtingin sa di makagalaw na si Seong sa ibaba na nanginginig, masayang umupo si Chang-su at nagtanong, bakit ka nakikipag-usap sa laruan ng kaibigan ko? Binalaan ka ni Hyun at pagkatapos ay ninakaw mo ang laruan ng kaibigan ko at ginulo mo ang aming kasiyahan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang natitirang 7 bata ay may kanya-kanyang ekspresyon, ang ilan ay tumatawa, ang ilan ay nagpapakita ng paghamak. Iniwan si Chang-su upang turuan ang bansot na batang lalaki sa harap nila, nababaliw ka na ba? Sino ka sa tingin mo? Sabihin mo sa akin, makinig ka. Hindi sumagot si Seyaw sa oras na yon, tahimik lang niyang tiniis ito, at saka nagtaas ng mukha para tingnan ang kaibigang nakahiga sa di kalayuan. Hindi alam ni Shayon kung may mali o hindi, pero mukhang nahimatay siya. Biglang, si Eugene na walang magawa, sumisigaw, hoy, tumapak sa mukha niya para sa akin. Biglang nagulat si Jun-hyuk. Tumalikod at nagtanong, bakit ka nagagalit, aking kaibigan? Si Suho ang tinanggihan, hindi ikaw. Sino ang nakakaalam kung ano ang problema sa pagitan ng dalawang ito? Umakto si Suho na parang hindi niya narinig. Naglakad palapit si Sujung at nagtanong, hey Takseyaw. Narinig ko lumabas kayo na magkasama, nagdedet ba kayo o ano? Hindi pa rin siya sumasagot, pero masayang tumawa ang mga bully. Lalo na si Suho, wag mong sabihing nagde-date talaga kayong dalawa. Nagsalita si Suhyun at sinabing, naglalaro ba kayo ng family game? Iyon ay dapat na ang taong ito ay maglakas loob na tumayo upang protektahan ang batang iyon. Naiinis ka ba na pipilitin ni na Sujung at Eugene ang iyong kaibigang babae na halikan para sa isang part-time job? Inayos agad ni Eugene, hindi ko siya pinilit na gawin ito ng libre. Binigyan ko siya ng 5,000 won kada oras. Sinabi ni Sujung na mabibilang ito. Ang pera ay hindi nawawala, ngunit ang problema ay sinira ng batang ito ang plano. Nanginginig habang nakahandusay sa sahig, sa sobrang galit kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang magawa kundi pakinggan ang sinasabi ng mga ito. Ikaw ang naging dahilan ng pagkahulog ng girlfriend mo sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Ayokong saktan ng mga bully si Shayon, tumayo siya na nahihiya at nagmakaawa sa kanila, huwag kang gumawa ng kahit ano para saktan siya. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Hanggat hindi mo sasaktan si Shayon. Ang kabayanihan ni Seyaw ay nagpasaya kay Suhyun. Masaya siyang umiti, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, yumuko at tinanong ang payat na lalaki sa kanyang harapan, nagpe-film ka ba ng isang pelikula? Hoy, punitin ang kanyang damit at pati ang kanyang damit na panloob. Ang ganitong mga kahiyahiyang gawa ay hindi nakikita ni Shibion, kaya nanginginig siya at sinabihan silang huwag gawin ito sa harap ng kanyang kaibigan. Biglang nataranta si Suhyun sa kaliwa. Kaya't sumulyap din si Seyaw, pagkatapos ay labis siyang natakot nang mapagtanto niya na sa harap ng hindi natapos na bintana, tumayo si Shayon. Bahagyang ibinaling ng dalaga ang kanyang mukha sa mga taong nambuli sa kanila, nahulog lang sa napakabilis at nawala sa paningin ng lahat ng 9 na tao sa kanyang harapan. Mula sa ibaba ay maririnig ang isang napakalakas na tunog. Napatulala si Seyaw, ang ibang mga bata ay sumisigaw sa gulat. Fuck, nagpakamatay ba ang babaeng iyon? Iyon ang huling beses na nakita ni Seyaw ang kanyang kaibigan, kaya ngayon ay lumuhod siya sa sahig,
itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ni Shion, mapait na umiiyak at tinawag ang kanyang pangalan ng walang magawa. Niyakap ang malalaking braso ni Seyaong at ginamit ang dalawang maliliit na braso nito para iangat ang mukha nito, sumandal si Shion sa kanya. Bulong sa mapagmahal na boses, napakalaki ng pinagbago mo. Halos hindi kita makilala. Patuloy lang na tinitigan ni Seyaong si Shion. Sigurado ako na curious ka tungkol sa lahat ng bagay. Kaya iminungkahi niya na bago ay umalis na muna sila dito. Ang madugong lugar na ito ay hindi angkop para sa atin na mag-usap. Sa sandaling kinaladkad nila ang kanilang malaking katawan palabas ng silid ng ospital, natuklasan nila na sa kabilang panig ay may malaking bilang ng mga tao na sumisigaw at hindi gumagalaw. Ibinaling ni Seyaong ang mapuot na mga mata sa karamihan, kahit na may hawak silang mga armas, hindi nila mapigilan ang panginginig ng kanilang mga boses at hindi makagalaw kahit isang hakbang. Biglang, ang dalawang sundalo sa tabi niya, na naka-jacket, ay naputol ang kanilang mga lalamunan ng napakahusay at nakita niya sa gilid ang nurse ng ospital na pinatay ang kanyang kasama. At siya mismo ay nilaslas sa liig ng doktor, nakasuot ng puting kamiseta, at agad na namatay. Sa isang sulyap, inilibot ni Seyaong ang kanyang mga mata ngunit hindi siya umimik, kaya ang grupo ng mga taong humarang sa kanila ay hinarap ng isang doktor at dalawang nurse. Tiyak na hindi ito ordinaryong doktor, dahil ang lalaking nakasuot ng salamin ay nagsalita sa walkie-talkie sa kanyang tainga. Nang matapos ang paglilinis, sinagot niya ang kabilang dulo ng linya, naghahanda na umatras. Nang makita ang taong lumalapit sa kanya, si Seyaong ay alerto at handa na bunutin ang kanyang espada. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiti ang isa pang tao na parang kilala niya ang isa't isa at nagulat, matagumpay naming nalinis ito, Ginoo. Agad siyang huminto, tumingin kay Shion na nakangiti sa taong iyon at pinupuri siya, good job, binitawan ang espada. Narinig ni Seyaong ang patuloy na sinabi ng taong iyon, kaya dapat tayong umalis dito. Agad namang pumayag ang dalaga, tumalikod at malumanay nang umiti kay Seyaong at sinabing, let's go. Nanatiling nakadilat ang mga mata niya saglit at saka pumayag na sumunod. Umalis sa ospital ang isang police van na papunta sa kabilang direksyon na may hindi mabilang na mga helicopter na lumilipad patungo sa Yongjin University. Hindi nila alam na sa police mobile vehicle ay doon nakasakay sila si Yaong at Shion. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang malaking kaibigan na nakaupo sa bench. Sinabi ni Shion sa mahinang boses, matagumpay kaming nakatakas, kahit papaano ay nakita ang walang malasakit na ekspresyon ni Seyaong. Kakaiba ang nakita ng dalaga, ngunit mumiti lang at mahinahong sinabi, alam ko na ako curious ka sa ginagawa ko ngayon, tama. Hindi siya sumagot, tahimik lang ng ganyan, tumingin si Shion sa kanya. Napabuntong hininga at sinabing paano siya lumaki ng ganyan, nasaan ang cute na si Seyaong nakilala ko noon, o kunwaring malungkot na bumuntong hininga. Saan napunta ang magandang Seyaong ng nakaraan? Ngunit si Seyaong sa harap niya ay hindi umimik sa ginawang drama ng kaibigan. Ginawa ni Shion ang lahat ng saya para mapangiti si Seyaong. Pagtingin niya sa kanya, nakita niyang nakatingin pa rin ito sa ibaba, umupo ang dalaga para kitang-kita niya ang ekspresyon ni Seyaong. Sinusubukang magsimula ng isang pag-uusap, hindi mo ba ako kakausapin? Hindi ka ba curious? O ayaw mo lang magtanong? Sa wakas ay ibinuka ni Seyaong ang kanyang bibig, na ikinatuwa ni Shion. Gusto niyang makarinig ng ilang tanong mula sa kanya, ngunit sa hindi inaasahan nagtanong si Seyaong ng, nasasaktan ka ba kahit saan? Yun ang tanong na di niya ini-expect mula kay Seyaong at sinabi niya, akala ko patay na siya. Hindi na hinayaan si Seyaong na magsabi pa, agad na sumugod at niyakap ang kanyang lieg sa isang pamilyar na paraan. Siya ay humikbi, I'm sorry Seyaong, buhay ako buhay na buhay. Nang marinig yon, bigla bumakas ang kanyang mga mata. Nasa pandinig pa rin ang walang magawang umiiyak na boses ni Shion. Sorry hindi ko masabi sa'yo. Sorry kung nahirapan ka. Umiyak si Seyaong, nanginginig ang buong katawan niya. Niyakap niya si Shion at nagpapasalamat dahil siya ay buhay pa. At lumipat ang eksena sa kapitan ng pulisya. Ibinagsak ang kanyang kamay sa mesa, nagmura ang kapitan ng pulis na sinabing ang taong namatay kahapon ay kanyang kasamahan. Don't tell me na pinatay sila ng mga magulang ni Shion. Magsabi ka ng mabilis, hindi ka ba pumunta dito dahil natatakot kang mapatay? Nanginginig ang matabang lalaki kaya matagal siyang sumagot, tama ka. Nandito ako dahil natatakot akong mapatay, pero may isang bagay. Ang pag-uusap tungkol dyan ay labis na na-curious ang pulis. Hindi niya inaasahan na marinig ang ibang tao na magsasabi,
ang mga salarin ay hindi mga magulang ni Xion. Parang nawala lahat ng clue sa isip niya. Ang isa pang tao ay nanginig at patuloy na nagsabing, patay na sila, namatay sa isang car accident mga mahigit 1 taon na ang nakalipas. Bawat salita na sinasabi niya ay nagulat ang pulis, kaya wala sa mga iniisip niya ngayon ang tama. Natigilan siya nang marinig niyang patuloy na sinabi ng isa pang lalaki, ang mga magulang ni Baek Xion ay hindi mabubuting tao. Sa sandaling marinig niya ang pulis na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagiging mabuting tao, siya ay nanginginig at umungal, kasalanan nila ito. Inutusan nila kaming itikom ang aming mga bibig. Kaya bakit sa palagay mo ito ay maaaring magpasara ng napakaraming tao? Ang mga salita ay walang pinagkaiba sa isang kumpirmasyon, ngunit ang pulis ay nahihirapan pa ring ikonekta ang mga pahiwatig. Makikita natin ang isang van na tumatakbo kasama ang ambulansya. Nasa loob nito ay si Xiao. Natahimik na nakikinig kay Xion, na ang kanyang mga magulang ay inofferan ng 10 million as settlement money. Kaya tinanong niya si Xiao ano ang masasabi mo sa ginawa ng mga magulang ko. Ibinuka niya ang kanyang mga bibig para magsalita, sa pag-aakalang magiging kapareho niya ang mga magulang ni Xion, ngunit hindi niya inaasahang nasabi niya ang bilang na 200 milyon, saka nagtaas ng mukha na parang nakangiti. Sinabi nila sa mga taong iyon na ang lahat ay maaaring bayaran sa halagang 200 milyon lamang. Namutla siya at hindi umimik ng patuloy na sinabi ni Xiao iyon pagkatapos ng isang panahon ng negosasyon. Ang dalawang panig sa wakas ay nanirahan sa 120 milyon na may kondisyon na ang halaga ng aking paggamot ay lampas sa halagang iyon. Pagtingin sa natigilang ekspresyon ni Xiao, umiti ang dalaga at sinabing, naniniwala ka ba? Sa ganyang reaksyon mo ano sa tingin mo ang nararamdaman ko? Itinuro ang kanyang peklat, si Xion ay ngumiti at nagpatuloy, ngunit alam mo kung ano ang mas nakakatawa, ang aking mga magulang ay gumawa ng higit pang mga katawa-tawa. Matapos matanggap ang kabayaran, mula sa pulis hanggang sa driver ng ambulansya, o sa guro ng paaralan, isa-isa silang pumunta para kumbinsihin ang lahat, upang pagtakpan ang bagay na ito at tumahimik. Lumitaw ang mga ugat sa mukha ni Xiao. Galit na galit niyang ibinagsak ang kamay sa katawan ng sasakyan, dahilan para tumagilid ito sa isang tabi, halos bumagsak sa lupa. Ngunit si Xion sa tabi niya ay tila hindi nagalit. Nanatili ang ngiti sa kanyang mga labi. Mahina niyang sinabi, huminahon ka, aking kaibigan, pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nangyari maraming taon na ang nakalilipas, ngayon na iniisip ko ito, walang dapat ikagalit. Alam na ngayon lang ito narinig ni Xiao, kaya galit na galit siya, kaya naggangalit ang kanyang mga ngipin at nakita ang kanyang kaibigan na nagsimulang kumalma. Patuloy na sinabi ni Xion, mahigit 1 taon akong nakaratay sa kama, at nalaman din na ilang buwan siyang nakoma habang ang kanyang mga magulang ay kailangang lumaban ng mag-isa. Kaya't nalaman ko ang tungkol sa kanilang pagkamatay pagkatapos magising, hindi pa rin marinig ang tugon ni Xiao, patuloy niyang sinasabi. Sa oras na iyon ay nakikita pa rin ang aking mga mata, naririnig pa rin ang aking mga tainga, kaya alam ko pa rin ang lahat ng nangyayari. Araw-araw, sa sandaling iyon ay gusto ko na lang mamatay, lahat ng narinig ko sa silid na iyon, kahit alam kung para saan nila ginamit ang perang iyon, pakiramdam ko ay nasa impyerno ako. Biglang nagambala, gusto ni Xiao na malaman kung ano ang kalagayan ng mga magulang ng kanyang kaibigan ngayon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay narinig niya ang mahinahong boses ni Xion na nagsasabing, patay na silang lahat. Namatay sila sa isang aksidente sa trapiko, sa silid. Ginamit ang patient 200 at siyam bilang crime scene, mayroon pa ring drawing ng isang malaking kotse na tumama sa maliit na kotse ni Xion na nakapinta sa dingding. Inilapit ang eksena sa tabi ng dagat, kung saan ang mga kasama nila ay agad na sumakay sa iba't ibang bangka, at mabilis na lumabas doon, na nag-iwan lamang ng isang bangka para sa magkaibigan na nakatayo sa pampang. Tumalon doon, sinabi ni Xion sa kanyang kaibigan na sumama sa kanya, at biglang tinanong ni Xiao, paano ang iyong kapatid? Bakit mo tinanong ang tungkol dito ngayon? Lumingon si Xion at sumagot pa rin, sumali siya sa hukbo ng army, hindi nagtagal pagkatapos na pumanaw ang aking mga magulang. Nanginginig ang mga balikat ni Xiao. Hindi niya maintindihan kung bakit niya kayang iwan mag-isa ang kanyang kapatid para sumali sa hukbo ng ganoon. Hindi yon, umiling si Xion kaya wala siyang naintindihan. Biglang nagpakita ng lungkot ang mga mata ng kaibigan. Noong araw na iyon ay kakauwi lang niya mula sa paaralan, at biglang sumulpot ang mga pulis sa kanyang pintuan at dinala siya ng ganoon.
Itinagilid niya ang kanyang ulo at tumingin kay Seyaw. Kung hindi mo narinig ang mga kwentong ito, malamang na hindi ka maniniwala, hula niya. Totoong hindi siya naniwala, patuloy siyang naglilibot at nakatingin sa mga tao. Ngunit nang banggitin na sana ni Seyon ang mga taong kasama niya, bigla siyang humarang at sinabing, "Stop talking." Biglang natahimik si Seyon. "Ano ang gusto ninyo?" Pagtingin sa ibaba, sinabi ni Seyaw na ayaw niyang malaman ang mga bagay na yon. Dahil sa kanyang reaksyon ay hindi maintindihan ni Seyon. "Hindi ka ba curious sa mga taong tumulong sa akin, sa mga taong tutulong sa atin na maghiganti sa mga sinumpaang tao?" Simpleng sagot niya, "Ako na ang gagawa, kahit ang party mo, ako na ang gagawa." Nanlaki ang mga mata ni Seyon, "Wag mong sabihin yan, bakit kailangan mo pang magtiis sa lahat?" "Hindi mahirap para sa akin ang gawin ito." Iniharap ni Seyaw ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang sinasabi. "Seyon, papatayin ko lahat ng taong iyon, kahit wala akong kutsilyo o espada, magagawa ko pa rin. Papatayin ko lahat ng taong iyon para ipaghiganti ka, sabay tayong maghihiganti." Saglit na natahimik ang dalaga sa ngumiti, sa wakas ay nagpakita ng isang pambihirang mainit na ngiti sa kanyang mukha at nagpasalamat kay Seyaw. Nang akala niya ay maayos na ang lahat, biglang nanlamig ang mga mata na yon, ngunit biglang sumigaw si Seyon ng, "Hindi," walang pag-aalinlangan na sagot. Biglang nagulat si Seyaw sa narinig, "Dahil ako ang papatay sa kanila. Pati na rin ang mga tumalikod sa atin, ako ang papatay sa kanilang lahat, iyon ang magiging paghihiganti ko." Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.